Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Capital 104.3 FM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Shara Absede na pansamantala pong humahalili kay Miss Honey Castro. Welcome nga po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Hello, Miss Shara. Hello po, Miss Sharon. At lalong-lalo na po, hello sa ating mga listeners and viewers na mga ka-TNK na nakatutok po sa ating programa ngayong araw. Pero, Miss Sharon, parang balita ko po, nasa FM na rin po ang ating programa. Oh, parang lumalawak ang ating reach. Ayan, totoo yan. Kaya nga, happy TNK listening sa lahat ng nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live ang ating programa tuwing Biyernes po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At happy TNK viewing naman po sa mga nasa Facebook live stream natin sa PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At hello rin po sa mga nanonood ng ating YouTube live sa Radyo Magazine. At syempre at sa mga ka-TNK natin na hindi maaabutan, kumbaga hindi nila maaabutan itong live na episode ng ating Tinig ng Kababaihan. Meron din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Facebook page nitong tuwing Saturday po yan o Sabado mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 po ng hapon. Idagdag ko pa dyan, Miss Sharon, no? Mapapanood din po ang replay ng ating programa sa inyo pong mga telebisyon. Yes. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45 po hanggang 49. At Miss Sharon, meron pa, mababalikan din po, parang there's more. There's more. Mababalikan din natin ang ating past episode sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa PCW Digital GAD Library. Talaga naman, no, Miss Sharon. Talagang there's more at nakakatuwa po, no, para sa ating viewers at listeners. Kayo po ay binigyan ng options. Kaya naman po walang nasasayang na pagkakataon para ibahagi ang ating advocacy on gender equality and women empowerment. I agree, Miss Shara. Kaya nga dapat wala tayong wine waste na pagkakataon. Kaya naman po, Miss Sharon, dumako po tayo ngayon sa ating featured Godworks of the Week. Godwork na good work? I-flex na yan! Sa featured Godwork, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Sa pagsalubong ng lalawigan ng Quirino sa taong 2026, muling pinagtibay ng pamahalaang panlalawigan ang paninindigan nitong protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at mga bata sa pamamagitan po yan ng pinaigting na mga hakbang ng Local Council on Anti-Trafficking and Violence Against Women Women and Children at ng Local Council for the Protection of Children. Binigyan diin ng lalawigan ang kahalagahan ng malinaw na mga polisiya, mahusay na koordinasyon ng mga ahensya at kolektibong pananagutan upang maiwasan ang karahasan, aabuso at
pagsasamantala sa mga kababaihan at kabataan. Iginiit ng mga opisyal ng Quirino na mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabantay at mga programang nakabatay sa ebidensya upang matiyak ang mas ligtas at mas makataong komunidad para po sa mga kababaihan at mga bata. Samantala naman po sa Antas ng Rehiyon, tampok po sa December 2025 issue ng Asian Journal of Agriculture and Development ang mahahalagang pag-aaral na nagpapakita ng mahalagang papel ng gender inclusion sa kaunlaran po ng agriculture, particular po dito sa Asia. Sa isa nga pong study sa Vietnam, lumitaw na ang mga kooperatibang may aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pamunuan ay nakakapagbigay po ng mas maraming uri ng serbisyo, mas maayos na nakakasunod sa mga regulasyon at may mas mahusay na sistema ng pamamahala. Ito po ay isa lang patunay na ang mga kababaihan po talaga ay mahalagang katuwang sa pagbuo ng matatag at sustainableng mga organisasyon. Binibigyan din po ng pag-aaral na ito na ang tunay na empowerment ay hindi lamang po sa usapin ng pagkakaroon ng access sa teknolohiya. Mas nagiging epektibo ang kaunlaran kapag pag sinasabayan pa natin siya ng pagsasanay, pagpapalakas ng kumpiyansa, at pagpapatatag ng mga social network ang mga inisyatibang digital at pang-climate adaptation. Pinagtitibay po nito ang iisa nating mensahe na ang pagbibigay lakas sa kababaihan ay susi sa inklusibong pag-unlad, matitibay na institusyon at mas ligtas at pantay na lipunan para po sa ating lahat. Good job po sa ating Godvocates sa kanilang mga God work. Kaya ngayon naman po, alamin natin ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Sa ating mga ka-TNK, no, kanina pa namin nababanggit yung terminong waste. So, alam niyo po ba na ngayong January ay dineklarang Zero Waste Month? Kaya naman para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais naman po naming malaman ano po ang mga diskarte, ang mga nagawa mo na para mag-upcycle o repurpose ng mga bagay kaysa itapon ito na basura. So, ito po yung nire-repurpose natin yung ating mga waste products, mga basura sa ating kani-kanilang mga tahanan. So, nakapost na po ito sa ating Facebook page at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-comment ng inyong mga insights. At pwede rin yung po kaming ma-text sa numerong 0917-845-4814 at sure na sure po babasahin namin ang inyong mga insights bago po matapos ang ating programa. Kaya ulitin ko po ang aming number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat po tayo ay may say. At upang talakayin kung paano tayo makikibahagi sa Zero Waste Month, may naimbitahan tayo mula sa Anthill Circularity Hub. Pamilyar ba kayo dyan, mga ka-TNK? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para nga po sa ating episode na pinangmagatang Upcycling Our Way to Zero Waste, kasama po natin ngayong araw live via Zoom si Miss Judith Victorio Basco. Siya po ang Circularity Manager ng Anthill Circularity Hub. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan at magandang tanghali po, Miss Judith. Hello, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. Salamat po sa pag-imbita. Salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. Ano po, kaya simulan na namin, ma'am, so that we could learn more about the Circularity Hub. Para nga po sa ating unang katanungan, nabalitaan po namin nitong nakaraang Oktubre lamang po, ma'am, na magtatayo po ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng Anthill Circularity Hub. At saktong-sakto nga po, no, sa ginugunita natin ngayong Enero, which is yung Zero Waste Month. Kaya naman, Miss Judith, baka pwede niyo po kaming mabahagian. Ano po ba ang konsepto ng Circularity Hub at bakit po kaya naisip ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na tutukan po natin ang textile waste o textile scraps? So hello po uli sa lahat ng mga nanonood. So ako po si Judith ng Anthill Circularity Hub. Maraming salamat po sa pag-imbita. So introduce ko rin kung ano ang Anthill Circularity Hub. Ito ay isang innovative or innovation hub na nakafocus sa paggamit ng discarded fabrics o yung mga pwedeng mga textile na hindi na natin, mga damit na hindi natin sinusuot, mga sobra sa manufacturing para makagawa ng mas mapapakinabangang mga produkto. So dito, mas pinopromote ang sustainability, mga termino ng sustainability, circular economy, ang textile recovery o yung paggamit muli, kanina pa natin din ito nababanggit, ng mga fabric at yung recycling. So, nakatayo siya ngayon sa dating Smoky Mountain sa Payatas. Nasa Payatas, sa PCDF siya ngayon, Payatas Controlled, PCDF sa QC. At kumbaga kilala ang Payatas noon sa gabundok na basura, ngayon ay mas makabuluhan na yung pwedeng magawa dito sa lugar na to. Mm-hmm. At layunin din ng hub na makabuo ng iba't ibang innovations o designs sa paggawa ng tela o textile para rin makapagbigay ng opportunity sa mga maite-train na weavers dito at hindi na rin dumagdag sa papalaking textile waste na meron sa ating bansa. Okay, Ma'am Judith, sino po yung mga partners na Quezon City sa programang ito? So, una po sa lahat, siguro unahin ko na rin banggitin si Anthill. Si Anthill po ay Anthill Fabric Gallery ay isang social and cultural enterprise na nakabase sa Cebu. At ngayon ay sa Manila na rin, sa Quezon City dahil sa Anthill Circularity Hub. So, ang Anthill ay nagpe-preserve ng traditional weaving practices, nakikipagtrabaho po sa iba't ibang mga weaving centers and communities sa buong bansa at lalo na sa mga kababaihan. Kasama rin namin dito ang QCLGU,
sa pangunguna po ng Climate Change and Environmental Sustainability Department or ng CCASD at ang Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office o SBCDPO. So, at katuwang din namin dito ang Pilipinas Shell Foundation or PSFI under sa kanilang project na Reshell Weaving Waste Project at ang Maybank Foundation under the Maybank Women Eco-Weavers Program dito sa Pilipinas. Napakaganda po, no, ma'am, na malaman na we have various partners. Yes. Madami pong nakikiisa doon po sa ating layunin. Kasi lahat po tayo gusto natin na magandang OOTD, magandang outfit. But of course, at the end of the day, dapat responsible din po tayo, no, doon sa mga nabanggit katulad ni Ms. Judith kanina ng mga textile waste po. So, going back nga po doon, bukod po syempre sa ating sa epekto nito sa ating environment, nabalitaan po namin ay meron din pong beneficiaries. Ito pong ating Circularity Hub. Ma'am, baka pwede namin malaman sino-sino naman po yung mga beneficiaries po ng ating Circularity Hub at bakit po kaya sila yung napili natin? So dahil sa pakikipagtrabaho din po at sa pakikipagpartner sa mga institusyon at ng gobyerno at mga private na mga institution, nagkaroon kami ng opportunity na mapalawak yung ginagawa ng Anthill sa pakikipag trabaho sa mga weaving community. So ngayon ay ang beneficiary naman ay ang mga QC citizens at meron masisimulan ngayong buwan ang weavers training kung saan 10 weavers na mula sa Quezon City, 10 kababaihan mula sa Quezon City at sa Payatas na noon ay ilan sa kanila ay may karanasan sa paghahabi ng potholder or yung mga basahan. Matututo naman sila ngayon maghabi sa floor loom o sa doon sa mas malaki nating traditional na loom na mas upgrade pa na ang matututunan nila ay 60 inches o mas malapad kumpara doon sa usual na size ng mga weaving looms. Mhm. So bukod din dito, meron din kaming ka-partner o beneficiary na kasama dito ay ang non-profit organization na Dear Me, kung saan meron silang 10 mga nanay din o kababaihan na hinahasa ang kanilang sewing skills para din magkaroon ng sustainable livelihood opportunities. So engaged din sa amin ang PDLs ng BJMP o mga persons deprived of liberty, kung saan nakikipagtrabaho kami sa paghihiwalay o pag-sort ng mga retaso o donasyon na fabric. So ito yung mga bumubuo ng partnership para sa Anthill Circularity Hub. Okay. Ma'am Judith, follow up lang. Tanong ko lang po kung yung end product nitong mga textile waste, na-mention nyo, basahan, anong tawag nito? Potholder. Ano pa pong mga end product o yung mga produktong nagagawa ng inyong ng government ng organization ninyo, bukod sa mga yon Opo. meron bang nakakagawa ba ng bags, nakakagawa ba ng ano pa po, ano yung mga products pa po? Sige po, linawin ko po pala Yes. na hindi yung mga ititrain po naming mga kababaihan ay sila po yung may karanasan noon sa paghahabi ng potholder or rugs. Pero ang ititrain po natin ngayon ay matuto silang maghabi ng tela. So nakikita po doon sa video, ganyan po yung itsura. At makakapaghabi ng panibagong tela mula sa mga retaso. So, kwento ko rin siguro anong itsura po noon dahil galing sa mga donasyon ng tela, ginugupit namin ito ng strips or ng mas maliliit na piraso na mapahaba para maipasok doon sa loom or kung saan gumagawa ng tela.
pagkatapos nun, makakabuo yun ng ng panibagong tela mula sa retaso na magagamit sa maraming bagay dahil tela na ulit siya. So, pwede na siya ulit damit, pwede na siyang Ayun. bag, Mm-mm. marami pang iba. Ayun. Okay, maraming salamat po, Ma'am Judith. Pansamantala po nating munang puputulin ang ating talakayan para po sa ilang paalala. Magbabalik po ang tinig ng kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga niya. Game 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na Upcycling Our Way to Zero Waste, kasama pa rin po natin via Zoom si Miss Judith, ang Circularity Manager ng Antil Circularity Hub. Bilang pagpapatuloy nga po ng ating talakayan regarding Zero Waste Month, pinag-usapan natin simula kanina ang Antil Circularity Hub na itinayo dito sa lungsod ng Quezon. At pag-uusapan naman natin ngayon yung detalye ng programa ng Quezon City na Circularity Hub. Ano po ba itong circular economy at ano, although mention nyo na po para mas malinaw po sa ating mga tagapakinig, Ma'am Judith, ano po itong circular economy at ano ang kaugnayan nito sa zero waste programs and climate change initiatives? Ayan, salamat po. So, ang ibig sabihin po ng circular economy ay nakatutok or bina-value yung mas sustainable practices o yung kung saan sa iba't ibang klase ng plataforma. So, kung sa production ito ng damit, mas nakatutok sa pag-reuse, paggamit ng mga material na hindi bago o bumabalik lang ulit sa production. Mm-mm. So katulad din ng retaso, kung dati siyang lumang damit, magugupit siya sa mas maliliit na piraso, babalik ito sa tela, at pwede ulit siyang maging damit. So, imbes na imbes na madadagdag ito sa basura, ay magagamit ulit bilang bagong material. Yes, parang umiikot lang, diba? Yes, opo. Yes po. Dahil nga na-mention po yung challenge natin sa basura. Of course, meron po tayong iba't ibang klase. We have solid waste, liquid waste. Lately po, meron pa tayong e-waste. Bakit po kaya, gaano po ba kalala yung problema natin or yung challenge natin sa textile waste? At ito po yung napili nating pag-focus
kauubusan ng ating hub. Sa kasalukuyan po ba, Miss Judith, saan nyo po nasusource yung textile waste na ginagamit natin sa hub at nire-repurpose natin para magkaroon pa ng mas maraming purpose or mas mapakinabangan pa po ito? So, sa simula po, actually sa Anthill noong 2016, ay sa sariling production. So, si Anthill po kasi ay nagpo-produce din bukod sa pakikipagtrabaho sa mga weaving community, ginagamit yung mga tela na ito bilang damit at iba-iba pang mga produkto. At sa pagtagal ng panahon, nakabuo na ng maraming textile waste sa production. Ito yung mga offcuts or yung paggupit ng mga tela na hindi na necessarily kailangan doon sa binubuong damit. So naka-accumulate na kumbaga ng madami mismo sa production pa lang ito ng Anthill. At yung problema na yon, nakita yon sa ganong scale, kahit maliit lang din talaga ang production namin sa Anthill. So, mula doon, nag-isip kami ng paraan kung paano din ito paano ito magagamit. So, noong 2016, kasama ang textile designer na si Jessica Owano ng Anthill din ay nakabuo ng konsepto ng zero waste weave. So, ang zero waste weave ay yung paggamit nga ng mga retaso. Ayun, makikita natin sa video na manually ginugupit ito, sinusort, iba't ibang klase, iba't ibang kulay, at ipapasok doon sa loom. So, yung proseso ng paghahabi naman ay meron tayong mga naka-stretch na threads mula parang doon sa loom, tapos nagpapasok tayo ng sinulid kaliwa pa kanan. So dito naman ini-insert o sinisiksik yung mga tela na retaso. Kaya siya nagiging bagong tela ulit. At mula doon, naging initiative na rin ito na dito muna nagsimula yung yung tela o yung mga retaso na ginamit initially para sa zero waste weave until nagpatawag din ang Anthill ng donation na napakarami actually ang tumugon at nakatanggap ng sobrang daming donasyon ng tela na hanggang ngayon hindi pa rin namin nauubos. At ito na yung ginagamit namin para sa zero waste weave. So, sa pakikipagtrabaho, so simula noon ay nagkaroon na rin kami ng mga partnerships sa iba't ibang mga institution, kumpanya na nais gamitin yung kanilang mga old uniforms o mga fabric donations para magamit uli o kumbaga makabuo ng panibagong tela. So, dagdag ko rin siguro na yung problema kasi din natin sa textile, kaya din textile ang naging tutok bukod sa ang Anthill ay nagtatrabaho within textile at fashion. Textile kasi talaga ay isa sa mga pinakamalaking contributors ng pollution sa buong mundo. Ang tela kapag hindi na natin ginamit, or ang damit pag gusto na natin siyang itapon, hindi ito agad nabubulok. So, taon or daan-daan taon bago ito talaga mabulok. At nakakapinsala siya hindi lang sa lupa, kundi sa mga communities na syempre naaapektuhan pag na malapit sa mga area kung saan kung saan dinadala yung mga basura na ito. Okay. Ma'am Judith, na-mention nyo kanina, no? Nagbigay na rin kayo ng pwede bang magbigay po kayo ng iba pang tips o payo para po sa ating mga ka-TNK para sa kanilang sarili ay makaiwas na makaambag sa problema ng textile waste. Katulad kami, ngayon ko lang hindi ko pala kailangan itapon na lang yung mga lumang damit, 'di ba? Pwede pa palang magamit. Ano po ang payo nyo po sa amin na tapon lang ng tapon ng mga textile o yung mga lumang damit?
Sa atin kasi, so hindi ko rin siguro hindi rin tama siguro sabihin na kasalanan natin lahat yon dahil syempre sa meron tayong tinatawag na fast fashion kung saan napakabilis ng pag-manufacture ng damit pero mas ang pinaka-objective ng fast fashion companies ay maglabas ng maglabas, magbenta ng magbenta. So, hindi na rin kalidad ang nilalabas nila. So, kung tayo makakabili ng murang damit, pero hindi kalidad ang makukuha, mabilis na lang natin to itatapon. So, meron din pag-aaral sa ibang bansa na ilan sa mga tao na mawalan lang ng botones sa polo shirt ay hindi na nila ito gagamitin. So, kumbaga wala na sa atin tuloy yung mindset na pwede pa natin gamitin yan kung marunong lang tayong maglagay ulit ng botones or ayusin ng zipper or magtakip ng mga butas. So, malaking factor yon yung matulungan natin yung sarili nating o matutunan natin kung paano natin mas mapapahaba pa yung buhay ng mga damit natin imbes na bumili ng bago. Okay, parang dapat matuto tayong magtahi. Yes po. Tsaka dapat quality yung mga binibili po natin. Para naman po hindi siya pagkasuot. Mapupunta na lang po. Imagine po na-mention ni Ma'am kanina, matagal siyang, hindi naman po siya nako-compost So, 100 years po. Baka wala na po tayo, pero yung mga telang tinapon po natin, nandito pa rin. Kaya bumabara sa ating mga drainage. Thank you, Miss Judith, dun po sa mga tips natin para sa individual, para sa mga individual. Ngayon naman po, as an organization or ano po ba yung gusto nating ma-achieve nung programa once po ma-launch ito at ano-ano po ba yung mga high-value products? May mga nabanggit na po kayo kanina. Baka lang po meron pa tayong iba pang mga produkto na mapoproduce po nung ating mga kababaihan na ating ititrain para maging weavers po natin sa ating hub. So, si Anthill Circularity Hub sa tulong din ng mga partners ng QC, LGU, Shell, Pilipinas Shell Foundation, tsaka ng Maybank Foundation, makakapag-train po, kaya nang nabanggit ko kanina, ng 10 kababaihan mula sa Payatas. At ito yung malaking bagay dahil makakabuo ulit ng bagong weaving community kung saan nakatutok lang sila sa paghabi ng zero waste. So tuloy-tuloy lang na kumbaga gagawa ng tela mula sa mga lumang retaso. Napakalaking initiative na rin ito at dahil nagsisimula pa lang at yun nga din i-share ko din po na hindi pa kami operational, nasa phase pa po kami ng construction at ng pag-train ng mga weavers. Pero pagdating ng second half of 2026 ay bukas na rin po kami para sa mga taong nais bumisita at makita kung paano namin pinapahaba yung buhay ng mga tela, paano namin ginagamit ang mga retaso. At bukod doon, syempre, paano makakabuo sa sama-sama or sa collective effort na makabuo ng bagong weaving community na innovative ang mga fabric na ginagawa. So, bukod din doon ay mas maipagpatuloy pa doon sa pag-innovate ng mga retaso. Marami kasi naman talagang dapat pwedeng magawa pa sa basura imbes na itapon. Excited din kami kung ano yung mga pwede pang magawa. At sa ngayon, napakadami pa rin naming retaso na kailangan pang ubusin or gamitin. So, malaki din siguro yung, malaking tulong din itong plataforma na to para din mabigyan ng idea yung mga small businesses o iba't iba pang kumpanya at mga may manufacturing na ipasok ang circular economy sa kanilang paggawaan para tuloy-tuloy lang kumbaga na matuto tayong gumamit ng mga retaso o ng mga material na hindi kailangan bago. So sobrang thankful kami na naimbitahan kami dito. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Judith, sa inyong mga ibinahagi sa amin.
At sa ating pagbabalik, alamin natin ang say sa TNK ng ating mga nakikinig tungkol po sa topic natin ngayong araw. Abangan po natin yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kamangha-mangha talaga, huwala. Ang kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, huwala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo malasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, huwala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't huwag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat bigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bag mo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, talisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, huwala. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, huwala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at sa pagkakataon pong ito, alamin naman natin kung ano po ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. At nasabi nga po kanina, no, anong mga diskarte ang nagawa mo na para
nagawa mo na para mag-upcycle or repurpose ng mga bagay kesa itapon mo na lang to as basura. At isa nga po dito, ang say ni Leia Acosta Angeles. Dati mahilig ako sa crafts, kaya yung mga papel na patapon, tulad ng magazines na colored, ginagawa kong star at nilalagay ko sa clear bottles. Sa mga sobrang damit naman, o pati napagtabasan o napagtabasan na tela, ginagawa kong quilt. Kaya nakagawa ako ng kumot at Wow. punda ng una na quilted. Talagang maraming Wow. nahihilig sa arts and crafts ngayon, no, Miss Sharon. Very So, creative sila. marami tayong magagawa sa mga patapon na basta madiskarte lang po tayo. Kudos po sa mga gumagawa ng ganito kasi nakakatulong tayo sa pagbabawas ng basura, lalo na yung napupunta sa mga landfills. Happy Zero Waste Month to all. Okay. Say naman po ni Mirasol Lafasne, as a nature lover at plantita, pag-recycle ng mga plastic container na taniman, patungan ng aking mga flower pots, at yung diaper na ihinalo ko din sa lupa ng mga halaman na siyang humahawak ng tubig, lalo na tuwing dry season. Pwede pala yun. Yung mga plastic bag ng mga items na binibili online, ginagawa kong flower plant bag. Dagdag naman po dyan, say ni Sean Kyle Flores, ginagawa ko ang pag-upcycle ng mga plastic at recycled bottles sa paggawa ng eco-friendly na produkto tulad ng bag, vase at brick. Sa aking suggestion, gumagawa rin tayo ng mga damit na world class. Ang dating gamit World class ang dating gamit ang mga recycled na materyales para ito sa pangangalaga ng kalikasan at isang mas sustainable na kapaligiran. Ayun. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Ano naman po ang masasabi sa atin ng ating mga ka-TNK, Miss Judith, dun sa mga kanilang ibinahagi? Ma'am Judith? Pareho din. So, being lang crafter, ganun din ako. Parang, I think sobrang mahalaga nga din na kung marunong ka rin magkomponel ng sarili mong damit o kaya marunong kang gumawa ng mga bagay, ay talagang helpful siya para sa'yo kasi mas mapapahaba mo yung buhay ng mga gamit. So, salamat po sa pag-share at pagbahagi ng mga insights. Yes. Sana all marunong. Oo nga po. Para sa atin, Miss Sharon, na mga hindi masyado marunong, siguro pwede po mag-search online. Marami pong mga tutorial kung Yes. paano makakapag-recycle. At kanina, Miss Judith, nabanggit nyo na ilo-launch po natin itong Anthill Circularity Hub sa LGU ng QC this second quarter ng taon. Ano po ang mga susunod na hakbang after ng ating launching at may plano po ba tayo na mag-expand beyond the QC, mag-tap ng ibang LGUs at mapapalawak pa po ba natin to sa iba pa po nating mga communities? So, mas ang magiging, kasi malaking bagay na po talaga na mabuo siya at magkaroon ng community ng weavers na nakatutok sa zero waste. So, ang pinakaunang goal po namin ay mapagpatuloy na mahasa yung mga weavers sa pag-aaral ng paghahabi, hindi lang dahil nakakapag-upcycle sila ng retaso, bukod kasama na rin dito yung maparami o madagdagan natin ang mga community ng weavers na kumbaga nagpapatuloy ng tradisyon ng paghahabi. So, kasama din doon yung pag-upskill nung matapos sila matuto ay marami pa silang matutunang patterns, disenyo. At mula doon din, syempre, goal din po ay bigay ng livelihood support para sa mga kababaihan na involved or kasama namin dito sa hub. So, nabanggit din niyo pala kanina na gusto niyo rin matuto kung paano ba Yes. sana marunong tayo mag-ayos ng mga gamit or damit. Isa din sa mga gusto naming i-host o gawin sa hub ay makapag-host ng tours at workshops na mas sentro doon sa textile recovery, repair, and recycle para din mas bumalik din doon sa
doon sa mindset or consumer behavior na kayang-kaya nating pahabain yung mga buhay ng gamit natin at damit. Ayan, So, maganda yan. Yes, sama kayo. At siguro bukod din doon ay gusto din naming maging bukas din sa collaborations at partnerships, lalo na sa mga gusto ding marami ding ideas kung paano nila gustong gamitin ang zero waste weave. Dahil nga mas pinuput forward natin yung paggamit ng mga bagay na mula sa retaso ay pwede siyang maging bagong gamit. So, kung may mga institusyon na nais mga grupo, organisasyon na gustong gumamit ng zero waste weave o kaya ay welcome din naman po, yun nga, ang tours at mga kung gustong bumisita sa aming Weaving Center. Okay. Bibisita kami niyan, Miss Ma'am Judith. Mag-workshop tayo doon, Miss Sharon. Attend po training kami. Yes po. Okay, Ma'am Judith, sa pagdiriwang po ng Zero Waste Month, ano yung last message nyo, mensahe ninyo sa ating mga viewers and listeners? So, para po sa atin, lalo na sa mga kababaihan na nakikinig din ngayon, kumbaga ang tingin kasi natin syempre sa paggamit uli ng mga bagong ng mga retaso o mga basura. Napakagaling naman natin o napakahusay natin sa pagkumpuni o yung making the most out of things, kumbaga. So, alam ko din na sa paggunita din ng Zero Waste Month ay kumbaga mas palakasin pa natin yung pag-alam kung ano nga yung pwede nating contribute pa para din sa innovation, kung paano natin mas magagamit yung mga basura, paano natin din magsisimula naman din ito bukod sa magsisimula ito sa atin, mapapalaki natin yung impact kung sama-sama natin siyang gagawin. So kung maimbitahan natin ang mga kaibigan na magkumpuni ng mga damit, sama-sama kayong parang pwede siyang gawin together, matutunan, o kaya may mga tao din na nasa iba't ibang office mates, pwede din mayaya na gawa ng ganun. So hindi lang din siya pang sarili, pwede natin siyang gawin ng sama-sama. Tama Okay. po, muling maraming salamat po, Miss Judith Victoria Basco, ang Circularity Manager ng Anthill Circularity Hub, sa pagpapaunlak po sa ating imbitasyon ngayong araw. So marami kaming natutunan, ma'am, no, Yes. from your initiatives. At saka, I want to highlight din po, no, yung kung paano nyo po ini-improve yung buhay ng mga kababaihan na Yeah. ginagawa nyo pong instrumento sa inyo pong instrumento po para makapag-weave sa inyo pong Circularity Hub. Yun nga po, no? Kaya kudos po sa yes. inyong organization. At Salamat taos-puso pong pasasalamat sa bumubuo po ng inyong Circularity Hub at maging sa Climate Change and Environmental Sustainability Department at sa LGU po ng Quezon City na of course pinamumunuan po ng ating local chief executives na si Mayor Joy Belmonte. Maraming pong salamat uli, Ma'am Judith. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga kasamahan natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan naman po ng aming chairperson Armelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo naman po ng TNK production team. Tandaan po natin, upcycling our way to zero waste is not just about tamang pagtatapon ng basura. Ito po ay tungkol din sa pagbabago ng ating paraan ng pamumuhay. Kapag pinili natin na mag-reduce, mag-reuse at mag-recycle, pinapalakas din po natin ang ating pananagutan sa kalikasan at sa susunod na henerasyon.
Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Sa maliit ngunit sama-samang hakbang nagiging posible ang mas malinis, mas ligtas at mas magandang komunidad. Sa pamamagitan po ng mas malawak nating pagkilos mula sa tahanan, sa paaralan, workplaces at paging po sa mga opisina ng pamahalaan, mas nagiging konkreto ang ating aksyon at advokasya. Sama-sama po nating itaas ang antas ng ating kamalayan at pagkilos dahil ang zero waste ay hindi lamang po layunin. Isa po itong pangako para sa mas maayos na kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Shara Absede. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3 FM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Bastang ako, tinig ng kababaihan. Tanong na madakal ang kanyang di matatawa.